2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Tayo po ay manalangin. Ang mga aming nasa langit, maraming salamat po sa inyong kadakilaan sa aming buhay, na kayo ay isang tunay na Ama na mapagbigay, mapagmahal, kung kaya't ipinagkaloob niyo sa amin at ibinigay niyo nga po ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na kasiyasya at buhay na walang hanggan. At ngayong umaga nga po, amin pong talaga inaangking katagumpayan ang ginawa niya, na siya ay nagbuburo ng dugo sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay, siya ay nalibing, at muli siyang nabuhay. Kung kaya't kami po ay may pag-asa at kami ay namumuhay ng may pananampalataya at higit sa lahat, may pag-ibig para sa aming kapwa. Ama, salamat po sa inyong salita na aming pong pagbubulay-bulayan at pag-aaralan sa araw na to. Salamat sa dulang na itong hapag na amin pong the bread of life truly is indeed our life, because you said in your word in Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but by every word that proceeded out of your mouth. Salamat, Ama, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maaari na po tayong maupo. So, yun po ang ating verse sa araw na to. Actually, self-explanatory naman po ito, ano? Kasi tunay nga po na kumbaga, siguro ang nag-uudyok po sa akin dito is yung word kanina na sa devotion ko na sa Proverbs 17 verse 9, whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats a matter separates close friends. So, sino po dito ang hindi nakaranas na masaktan? Itaas ang kamay. Who has never been wronged? Sino po ang hindi na-reject? Sino po ang hindi nasisi o pinagbintangan? Okay? So, normally po, ang magiging usual response natin is maghigante, di po ba? But God called us to be a different kind of people. Kaya nga, di po, sa ating pong logo, we are what? A blessed generation, a peculiar people, a holy nation, and a royal priesthood. Yan po yung lakbayin natin. Yan po yung tunguhin natin. Okay po? So, nagbigay po ng biyaya at mabuting halimbawa ang ating Panginoon. Kaya siya pinadala ng Ama sa langit. Para maging modelo siya ng isang tao na mismong ang mga taong nakasakit sa atin ay makakasaksi. Kung paano na si Jesus ay walang kasalanan, ay naging kasalanan para sa atin. At sabihin niya nga, tinapos niya sa krus ang dapat na siyang maging kapalaran nating lahat. So, sa atin pong pasimula, actually, nung tayo po ay na-born again, sino po dito ang hindi pa tumanggap sa Panginoong Jesus? Ang hindi pa nagsisi ng mga kasalanan? So, salamat na tayo ay talagang naiba na. Kumbaga, mula sa kaharian ng kadiliman, tayo ay na-translate na sa kaharian ng kaliwanagan. Kaya nga, dito po, mahalaga po na sa atin pong pakikipagrelasyon, sa pakikipagkaibigan, mahalaga po talaga na alam natin ang sikreto kung paano tumagal ang mga relasyon na to. Friendships, long-standing, has endured bitterness and freedom as well after a sincere forgiveness was
freely given. Kaya nga po, ano po ba yung tinuro sa ating panalangin ng ating Ama? Ama namin. Hindi sinolo ni Lord ang kanyang Ama. Hindi ko, Ama ko. Ama ko, hindi po. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And give us today our daily bread. Hindi po sinabing monthly bread. Kaya wag po tayong mabahala kung walang laman ng ref. Hindi po ba? Yung iba mag-grocery, sandamakmak, akala mo, ngayon lang ba nila kakainin? Hindi po ganun ng Diyos. It's about the daily bread. And forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Condition po yun. Tayo ay mapapatawad kung tayo ay nagpatawad. So, trauma transitions us all to another level or a new thing in our lives. So, yun nga po minsan natotrauma na tayo. Pero, hindi pala dapat tayo maglinger. O hindi na tayo dapat manatili sa kung ano yung naranasan natin. Kaya nga let go, let God, and move on. Okay po? Kaya nga dito tayo talaga mananangan sa sinabi ng ating Panginoon. Sangayon po kay Paul sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, when you say you are in Christ, you are already saved by the blood of Jesus. Kahiya-haya naman po na kumbaga, wag nating sayangin ang dugo ni Jesus. Kaya yung dugo na yan na naghugas na ating kasalanan, yan po ang ating pases. Yan po ang susi. Okay? He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sabi nga, the old is no longer usable with all things given to us now by Christ as new. So lahat po ng pinagkaloob ni Jesus, binigay nga ni Jesus ang buhay niya . So ano pa? Ano pa ang saysay na mamumuhay tayo sa ating nakaraan? And to even worry is sin. Kasalanan po ang mag-alala. Ayan, pinapako na naman natin si Jesus. Kaya nga kaya sa panganganak din po, di ba? Kung mga babaeng nanganganak, nagtatravel, di ba? Masakit. Pero pag naisilang na yung bata, andun na yung pure joy, pure peace, and righteousness, na alam mo, ang batang ito ay dadalhin ko sa mabuti. Ako po nagtsatsaga, talagang intentional po. Na, kumbaga, ang salita pong train up a child, Proverbs 22 verse 6, ay nagsisimula sa child. So, maraming salamat sa ating mga fathers na nagtatag na ating institusyon, na ang eskwelahan na to ay magiging susi, magiging instrumento upang ang mga bata ay matrain up in the way they should go. And when we say the way, sinabi nga, si Jesus ang daan, the way. Si Jesus ang truth, the way, persona ng katotohanan. At si Jesus ang buhay. Siya lang ang uri ng buhay. Siya ay totoong buhay. Buhay si Jesus. At siya talaga ang magiging daan natin. Siya ang magiging way. Siya ang magiging lifestyle natin. Okay po ba? Kaya nga, kung ano lang po yung light affliction, di ba? Sabi nga saan ba yun? The light affliction is temporary. Kaya nga sinabi niya rin sa kanyang salita, di ba? Temporary po. When you say it's temporary, season lang. Parang nung isang araw, nung 2 araw na sunod-sunod umuulan, parang iniisip mo, ano kaya yung bundok yung pupuntahan natin? Hala, di ba ka maputik doon? Pero, for a while, ayan na, pinaaraw na ng Diyos. At talagang nag-enjoy po kami sa Mount Olive and even sa the Great I Am Fellowship Center nila Pastor Oscar Breboneria sa Aritaw po mismo. Kasi ang kinakainan po namin, open air. So paano kami kakain kung putik-putikan ng paligid, di po ba? So we can say truly, anyone who is in Christ is a new creature. Isa ka ng bagong nilalang, okay? Kaya nga, si Joseph, di ba? Dumaan din siya sa kahirapan. Pero,
Itinaguyod niya ang kanyang Diyos. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Pinatawad niya. And what happened to him? He rose as a second ruler of Egypt. Itinaas siya ng Diyos. Kaya nga diba, sabi sa salita ng Diyos, ang sino mang nagpapakataas ay ibinabagsak ng Diyos. Pero ang sino mang nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. So mga minamahal, okay, alam ng Diyos na si Jose noon ay talagang itataas niya, kaya pa pinadaan siya. Because hindi naman ang lahat ng mga naging manager ay manager agad pagpasok. Para po nung ako ay napasok sa lending, dinaanan ko rin po yung pagiging collector. Paano ko makikilala yung mga kliyente kung hindi ko pupuntahan yung mga pwesto? Ang mga CEO, COO ng mga kumpanya, yan, may mga alam yan sa technicalities. Kaya hindi mabobola ang mga nasa leadership. Hindi kayang i-maniobra o manipulahin. Nababasa ang isip. So, alam ko po na dati po akong ganyan. Alam ko po, lahat dito ay magiging leader. Everybody is born a leader. Pero may dadaanan po talaga. At ang ginagamit ng Diyos ay test. Dumaan sa apoy, dumaan sa ilog. Nakakita na po ba kayo ng nalulunod? Kaya po may lifeguard. Yan po ang naging role ni Jesus sa atin. This for us to be rescued. Okay? So, it's that when we are undergoing those trials and circumstances na parang, oh Lord, magmula nung tinanggap ko kayo, bakit puro ganito? Noon, nasa comfort zone ako. Noon, ang ganda-ganda ang ganda ng cash flow. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon ganito? No, no, no. Hindi natin pwedeng questionin ang ating Diyos. Because He is working from the end, from the beginning, knowing what is the end already. Okay? So, He is just preparing you for something bigger and much more satisfying life. Okay? And as I was saying, deep friendship can develop only when both people in the relationship, when both, people freely forgive. If you cannot look beyond your own emotions and needs to the wounds and feelings of others, you will not also be able to build the deep, godly friendships you long for. However, the more you understand others and walk with them through their difficulties, the more profound you'll find your relationships to be. That doesn't mean you allow people to walk all over you or take advantage of your goodness. Rather, it means you realize that we all make mistakes. Lahat po nagkakamali. And the more mistakes, more learning. Yun po yun. So, wag po tayong matakot magkamali sa buhay. Dahil sa ating mga pagkakamali na yan, dyan din po tayo nakakapulot ng mga leksyon sa ating buhay. And there is, when we realize that we all make mistakes and hurt others inadvertently in the process, forgiveness is the only way to bring genuine healing to a damaged relationship so that both people can move forward with freedom and strength. So even when you're not the one at fault, tandaan niyo po to, kahit hindi pa kayo may kasalanan, it will always be forgiveness. That is the right response and the right path. And it is wise to say, please forgive me for what I have done to hurt our friendship. My relationship is very much important to me. So, pahalagahan po natin ang relasyon kesa yung kung sino ang tama o mali. Okay po? And if I don't want anything to come between us, let's talk about it. Kaya nga mismo ang Diyos na nagsabing, come, let us reason together. Okay po? Okay? It's better to ask for forgiveness than to insist you're right and allow a friendship to be destroyed. Your relationship is worth fighting for, so forgive as Christ forgave you
and reach out to your friend as He did for you. So, ito po yung eternal plan ng Diyos na ginawa niya. So, nung mamatay si Jesus, ito po yung talagang plano. Because all of us, may minana po kasi tayong fallen nature. That is the nature, the human nature na minana natin sa ating mga ninunong si Adan at si Eva. At wala nga po silang ginawa doon, di ba, sa hardin ng Eden, kundi magsisihan. Yan po ang kahinaan ng tao. Sa halip na iakuin ang kasalanan, itinuturo pa kung kani-kanino. Ang hirap pong tulungan ng taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. So, first and foremost po, kagaya nung nangyari sa atin, inamin natin na tayo ay nagkasala. Kaya napakadali na tayo ay napatawad. At yun po, dahil sa dugo ni Jesus, nahugasan na ang ating kasalanan. You know po, by the blood of Jesus Christ, our sins yesterday, today, and tomorrow is already forgiven. Kaya nga po, dito po, mahalagang makilala natin na si Kristong nagpapako sa krus ay siya mismong nagsabing, it is finished. Wala na po dapat tayong paghirapan pa. At yun nga po, talagang nakakatawa talaga na napapanood pa natin, may mga nagpapenitensya pa. Alam niyo po ba na yung 39 lashes na tinanggap ni Jesus is equivalent to the 39 kinds of diseases po. Kaya nga, sabi nga, by the wounds, each wound of Jesus, each lash, the 39 lashes, each wound has already been equivalent to the healing of those wounds. Kaya nga, cancer, lumayas ka. Sipon, lumayas ka. Ganun lang po tayo. When we know who our identity is Christ. Wala pong chaos, wala pong confusion. Kaya nga po, di ba, in the Garden of Eden, God made male and female only. Kaya papansinin niyo po, ang mga taong wala kay Kristo ay confused. Hindi niya alam kung siya ay lalaki o siya ay babae. Kaya nga, yung symbol ng mga LGBTQ, the rainbow, talaga po, masasabi natin, inangkin na rin nila. Pero hindi po. Ang rainbow po ay simbolo ng pangako ng Diyos na hindi niya nagugunawin ang mundo o hindi niya napapatay ng tao dahil sa flood. Okay? So, ako rin po ay may karanasan sa Arise and Occupy na pinuntahan po namin. Is the Occupy 7 Prayer Congress. That is, kumbaga, dito po talagang pinakikilala po na talagang kailangan nating ma-refresh at malaman natin ang ating pundasyon. And what will be our response? It's just to simply flow from the throne. Kasi po, umakyat na po si Jesus. Ang ating Diyos na sisilbihan ay nasa trono na po. Kaya dadaloy lamang po sa atin. When we are responsible, when we are discerning, when we are sensitive to the Holy Spirit, andali po nating rumesponde. Sensitibo po tayo sa still small voice of the Holy Spirit na anak. Huwag kang liliko sa kaliwa, kumanan ka nang di ka maligaw. Mata-traffic ka dyan, may aksidente dyan, may iipit ka dyan, madidelay ka sa appointment mo. Ganun po ang tinig ng Diyos. So, when we know our foundation, we know na how to flow with life. At kung ano man, sabi nga ano ang course of action natin lagi? Okay, that is now for us to engage. Kaya nga actually natanong kung ano ang tatlong pinakamabigat na problema ng ating bayan. So naandun po ang poverty, corruption, and kriminalidad. So kumbaga, magkakaano na po yan Pero when we say corruption po, because yun po talaga ang estado ng simbahan. So as the church goes, so the nation go.
So, ano po talaga directional po na ngayon na kay Kristo na tayo, may direction na po talaga ang ating buhay. Kaya po lagi nating iisipin that we are in Christ. So Christ in you, you in Christ, through you, nakakagalaw ang Diyos. So this is about a journey of the rescue plan of God. Kasi kung sasabihin po, we are saved, parang mababaw pa po yun actually . Pero ang rescue po na ginawa ng Diyos, napakalalim po talaga nito. We are being rescued by grace. Kaya po, sabi nga pride na lang yan, sasabihin mo pa, wala akong pangangailangan. No! Ang matataas, sabi nga, ang mga mahihiyain po talaga, at ang mga matatatakotin, yan ang mga taong matataas ang pride. Nahihiya ka, alam mo na walang-wala ka, ba't di mo sabihin? Alam ng Diyos ang ating kailangan bago pa tayo, hindi pa tumawag. Kaya specific. Lord, I need 20 pesos today. Bakit? Kasi pamasahe ko yun . Pamasahe ko yun. Manong, wala kang laman . Walang laman yung bulsa mo. Di sumakay ka sa tricycle. Pagdating mo sa pupuntahan mo, kumuha ka. Doon ka kukuha ng pamasahe mo. Kaya nga hindi nakadepende sa laman ng bulsa natin ang ating mga lakad sa araw-araw. So palakpakan natin si Lord. And when we say, we have an unlimited God, wala siyang, pag sinabi unlimited, infinite, hindi nauubos. Ganyan po ang Ama natin sa langit. At bilang mga anak ng Diyos, sons and daughters of the living God, we are rich. Tandaan niyo po, our Father is a King. Our Kuya is a King. Our great high priest is a King. So, sa kaharian ng Diyos po, nandun ang katwiran, nandun ang kapayapaan, at higit sa lahat, nandun ang kagalakan. Sino dito yung masaya? Sino masaya? Pero sino yung nagagalak? Dahil alam niya na siya ay anak ng hari. Taas ang kamay. So, ipalakpak po natin yan. Yan po ang tunay nating identity. Because we have been renewed in Christ. Kaya nga therefore now who is in Christ is a new creation. Kaya nga, be ye transformed by the renewing of the mind. Utak Kristo po tayo. Kaya nga po actually, sabihin natin, natauhan siya. Mali pa rin, mababang kaisapin rin yun. Dapat po talaga, madyusan. Isip ng Diyos ang mahalaga natin na maano. Kaya nga, magsisimula lagi yan sa sarili. Okay? So, hindi po tayo makakatulong sa ating kapwa kung yung ating sarili mismo ay nangangailangan. Okay po? Kami po, napatunayan na po namin na mayaman talaga kami. Dahil sa maraming pagkakataon na may lumapit sa amin, na ipagkaloob namin po ang mga pangangailangan. Hindi po sa saganang salapi, hindi saganang kung ano pa bang material yan. Pero pare-parehos po tayong may 24 hours. Sino dito ang 12 hours lang ang buhay? Sino magsasabing 12 hours lang ang binigay sa kanya ni Lord? Taas po kamay. Time. We all have 24 hours in a day. So ano ang mga bagay na pwedeng gawin natin sa 24 hours natin na yan? Sino dito hindi marunong kumanta, hindi marunong sumayaw, hindi marunong mag-drawing, hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa? Magtaas ng kamay. May talento po ang bawat isa. May interest siya, may hobby, may skills na binigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nagagamitin natin para sa ating sarili muna. Sige, sarili muna natin, tulungan natin. We cannot give out of an empty cup. Kaya mahalaga po, in 24 hours, sabi nga, tithing. Tithing, hindi lang po sa pera yan.
pati sa oras. So, sa 24 hours, ang 10% mo ay 2.4. Kung mayroon kang 2 hours and 40 minutes, gamitin mo yan sa pagbabasa ng salita. Dahil kung tayo ang nananalangin, tayo ang salita ng salita kay Lord. Pero, kung tayo ang nagbabasa ng kanyang salita, kung babad tayo sa presensya ng Diyos, dahil sa pagbabasa natin, pag memorize ng verse, pag meditate nito, pag i-study, pag personalize, ang kinin natin ng kanyang salita. Meron po tayong yaman. Mawala man sa atin ng lahat. Mawala ng trabaho, mawala ng mahal sa buhay, nasa atin pa rin ang lahat. I am this bold because na marami na pong nawala sa akin. Pero, lalo kong nakita ang equation. Noon, parang hindi ako kontento. Parang ang daming wala sa akin. Yung pala, ang talagang wala lang sa akin ay si Kristo. Andyan yung asawa ko, andyan magulang ko, andyan mga kapatid ko. Pero, nung nasa akin na si Kristo, at ako ay na kay Kristo na, namatay asawa ko, namatay tatay ko, nanay ko, iniwan ako, wala na yung sa paligid ko, mga kapatid ko. Pero, puno pa rin ako. Kumpleto ako. Dahil ako ay in Christ. Yun po dapat ang maging kalalagayan natin. In Christ. Because after this, we will be sent for others. Okay po yun? So, in Isaiah 60 verse 1, nandun po ba tayo? Ano sabi po dito? Arise and shine. Sabi dito, bumangon ka at mangningning ka. At sabi nga dito, sa amin pong katatapos na Occupy 7 Congress, occupy, ang ibig sabihin po, manakop. Okay, totoo po ang spirit realm. Totoo rin na ang mundong ng earth and the spirit realm is real. Okay? So pag sinabi pong shine, andun po yung glory, andun yung kaluwalhatian. And when we say about glory, it is the heaviness of God. Andito yung bigat ng Panginoon. At sabi nga sa Joshua 1:3, eto po ang totoong yaman. Ha? Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. Kung saan po maapakan yung lugar, iyo yun. Iyo yun. Kaya po, when we say, malasin, nandito ako. Malasin is for Christ. Because Christ in me is in Malasin. Okay? In Barangay Malasin. Kaya nga, ang daming industriya sa Malasin eh. Andun, ilan yung may rice mill dyan? Ilan yung may mga resort dyan? Okay? So, kagaya ni La Pastora Tess. Ayan, sila Charlie. Sa pinanggalingan kong Pantabangan. Natuntungan na nila yan. Si Charlie nandun. Every soul or every place that the sole of your feet will tread upon, I have given you. So, Pantabangan is for Christ. Nagiget niyo po? Yun po yun. Kaya nga wag na po natin patagalin yung ating wilderness experience. Okay? At hindi po ba kagaya nito, bakit po tayo bumabalik-balik tuwing linggo dito? Dahil ang spirito natin ay talagang nakakasumpong. Kaya nga, binabalik-balikan at hinahanap-hanap natin ang mga karanasan natin na yan. Ako po masasabi ko, every day is a blessing. Talaga, pag nagising ako, Lord, what is in it for me again? Ano po ang karanasang ipaparanas niyo sa akin ngayon? Actually, it's not about the good things, parang laging gano'n. Hindi lahat. Balanse po kasi ang Diyos eh. Hindi natin kasi makikita ang liwanag kung walang dilim.
Hindi natin mararanasan ang mabuti kung hindi tayo nakaranas ng pangit o masama. So, ganun po. And everything goes beyond it. When we are in Christ, lahat talagang masusukat mo ang lalim, ang taas, ang lawak. Okay po ba? Kaya nga, ito po actually, kaya nga po masasabi natin, alam niyo po pag tayo nagsishare, maiksi na lang po talaga that God, ito na yung gospel talaga. This is the gospel of rescue. Kumbaga, God rescued, we responded. Rumispondi po kasi tayo na sabi nga, tayo po ay naghanap ng kasalugan ng buhay. At kung gusto po natin talagang makilala kung sino talaga tayo, na naniniwala tayo na that we can make a difference in life. Kaya nga po, ano po yung tema ng School of Tomorrow? Making a difference, kumbaga, one child at a time. Kaya nga po, alam niyo po ba't tayo pinapayaman ng Diyos? Tatandaan niyo po, it's all about God's economy. Gospel money po yan. Huwag po nating basta lang gastusin. Okay po? Kaya mag-invest po tayo sa ating mga anak. So, tandaan po natin, when we are in Christ, we are not alone. You are not alone. Hindi po tayo nagsaiisa. Dahil mayroon siyang storya ng rescue. Ano po bang sabi dito sa John 10:10? Naparito ang dyablo upang magnakaw, pumatay at manira. But in John 10:10, Jesus also said, I came that they may have life and have it abundantly. Sino po dito ang hindi marunong ngumiti? Alam niyo po, a simple smile offered to other people, talaga makikita nyo, ang magre-responde rin po siya ng ngiti. Pero apag simangot po ang ating ibubungad, asahan nyo po, walang talagang re-responde sa atin. Kaya nga, sabi nga, live abundantly. And when we are in abundance, di ba masaya? Di po ba may kagalakan? So ano mang uri ng abundance yan? Abundance ng kalat, abundance ng banga, ng bigasan, rejoice pa rin po. Kasi sabi nga di ba, may yaman din sa basura. Marami po talaga dito na mga ngalakal. Yun po yung junk shop. Isang magandang negosyo po yan. Kasi minsan, yung basura natin, yaman na pala yun ng kapwa natin. Okay po? Kaya po, maganda po na malaman natin na tayo po ay kumakain na sa dulang ng ating Ama sa Langit, ng Hari ng mga hari. Kilalanin po talaga natin na ang Diyos ay dumating. Si Jesus ay dumating. He came to rescue us from what we cannot rescue ourselves. Kaya nga kung sasabihin ba ng Diyos na, mag-preach ka ngayon. Ako po noong araw, hindi pa talaga ganito. Pero, si Moses, di po ba? Pumunta kayong Paraon at sabihin mo, palayain na lahat ng mga Ehipsyo, ng mga Israelita. Sabi ni Moses, Ama, sabi niya gano'n kay Lord, paano po ako harap kay Paraon? Bulol po ako Hindi po ako marunong makipagtransaksyon. Sabi niya, ano sabi ng Diyos? Sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So yun. Bago pa man tayo papunta, nauna na si Lord. Kanuna nangyari kay Moses. So ang tinanong sa kanya, bakit kailangan mo magsalita? Ano yung hawak mo? Patpat po, baston. Yun ang gagamitin mo. So,
Kaya nga hindi naman talaga natin kaya kung wala si Kristo sa atin. Naiintindihan niyo po ba mga minamahal? Na mahalagang makilala natin sa isip natin ngayon pala, iukil-kil na natin yan at iukit na natin sa puso at isipan ng ating mga anak na hindi siya alipin, na hindi siya basta-basta. Dahil anak siya ng hari, anak tayo ng hari, mayaman tayo. We are the king's kids. Okay? Problema lang kasi nung araw, na-separate tayo sa Diyos, di ba? Kaya tayo mismo, gumagawa tayo ng sarili nating strategiya. We try to fix ourselves, pero sablay pa rin tayo, di po ba? Kaya nga, yung sin, brokenness, and fear keep us from the life we were created to have. Kaya nga, di ba? Dahil nakasalanan ni Adam, dahil si Eva. Hindi naman kasi si Eva ang kinausap ng Diyos Sino ang binilinan? Si Adan. Pero ito si Adan, seryoso ba siya? Seryoso ba siyang nagbantay sa kasawa niya? Hindi. Kaya itong asawa niya, nalinlang ng ahas. Sabi, Eva, sabi nga na, totoo ba na pag kinain nyo yan, mamamatay kayo? Sabi ni Adan kasi na pag daw huwag namin kainin yung bunga niyan kasi kami ay mamamatay. Sabi hindi. Sabi ganun. Kasi magiging katulad kayo ng Diyos. Sabi ganun. Sabi ni Eva. So ayun na. When we doubt the word, when we are not trusting enough, talagang magkakaroon po talaga tayo ng papasok tayo sa kasalanan. So, ayun. So, anong nangyari? Sige na, tikman mo na. So, ito naman, sa tingin nyo ba, nasa paligid, nasa tabi lang niya si Adan? Siyempre, hindi sila naghihiwalay. Pero si Adan, hindi niya ginawa yung tungkulin niya. At naki-ride on pa siya. Adan, sabi nga nun, hindi naman ako namatay, no? Sarap nito, sabi nga nun. So, ayun, pati siya mismo nahikayat. Kaya nung dumating na si Lord, kaya yun, ayan, sabi, dumating si Lord, Adan, Eva, asang kayo? Adan, nakahubad po kami. Ay, nako, kumain kayo, no? So, hindi naman nagpanic si Lord. Hindi kayo makaharap sa akin. Kulang yan. Sige, magkakatay na lang ako ng, the lamb slain before the foundation of the world. So, ayun, kinailangan katayin ang isang tupa upang madamitan si Adan at si Eva. And this way, the cross has opened a new life for us. Kaya dapat ang ating responde dito ay, repent, turn from the sins, trust in Jesus, and ito yung pananampalataya. Magtiwala at manampalataya lamang tayo kay Jesus. Wala nang iba sapagkat sa ilalim ng lupa, ay ilalim ng langit, walang sukat na ikaligtas, kundi ang pangalan ni Jesus. Sino dito ang tumatawag? Kumbaga, paano yung bata? Nahulog. Inay! Di ba? Iiyak nanay. Pero tayo po, ang tatawagan natin ay si Jesus. And, ang sabi nga po sa John 3:3, you must be born again. How? Receive a new life in Him. Kaya yun po yun. Alam ko naman po dito, lahat halo ay nakatanggap na. Pero, hindi doon nagtatapos. This is just the beginning of your journey. Okay? We are rescued by grace, reborn by faith, renewed for a purpose, and,
You are not just improving, but you are becoming new. Kaya nga, sabi nga, di ba? Yung Tide dati, yung Tide bar, ay Tide na, kasi po, nung araw, Tide ang brand namin. Tapos, meron pang nangyari sa Tide. Dumating ang panahon na luma yung Tide. Kasi may lumabas na new, improved Tide na mas matatag na raw, mas malakas ng pagpaputi. Okay? Kaya tayo, ganun din po yun. And we are in Christ. So Christ is in you. After new birth, Christ begins a life. Kung yung buhay na ni Kristo ang nagsisimula sa atin. And because a new life has begun inside us, God's Spirit now lives in us or in you. You are now becoming a new creation. Kaya dito, sinabi sa 2 Corinthians 5:17, everybody must memorize this. Dahil ito ang pananggalang natin sa kaaway na lagi nagpapaalala. Dati ganito ka, dati ka, ganito. Sige, sabihin mo lang yon. Pero pinanghahawakan ko ang sabi sa 2 Corinthians 5:17 that if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Noon, manginginom ako ng gin. Pero ngayon, manginginom na ako ng alkaline water. Ganun po yun. Kaya nga, no? Okay, tayo po ay tumayo nga kaya tayo sandali po. Tayo huminga ng malalim. Taas natin kamay. Ito yung pinagawa sa amin ni Papa Ernie. Pagagawa ko sa inyo. Ayan. Pag binuga po natin yung hangin. Kumbaga, tayo po ay lumalanghap na sariwang hangin. Okay? Ready? Go! Ayan. Ibungga natin. Itapon natin yung luma. At kumbaga, talagang kasuklaman na natin yung luma na yan. Okay? So, everybody may sit. And let's declare, Christ is in me. Everybody say it. Isa pa. Ganyan ba si Kristo? Medyo, mahina-hina. Okay, laksan natin. Christ is in me. Okay, so you have said and declared that. So now, you in Christ are secure in His love and belonging. We can say now, you are accepted not because of what you do, but because of who He is. Alam niyo po ba kaya bakit tayo pinagpapala at pinapaboran ng Diyos at tao? Kasi hindi naman po dahil sa atin yun. Ito yung dahil kay Kristong nasa atin. Nakikita na tayo ng Diyos Ama dahil noon, di ba? Nung pinako si Jesus, nung inako niya ang kasalanan ng tao, tinitingnan pa ba siya ng Ama? Hindi na. Kaya nga, yun yung moment na namatay siya. Pero, dahil na sa ginawa ni Jesus, na si Jesus na nasa atin na, ang mata ng Diyos ay nakatuon na sa atin. Ay, ang anak ko walang cellphone. Ay, yung cellphone ng anak ko luma na, bibigyan ko siya. May gagamitin ako para regaluan siya ng bagong cellphone. Ganun ang Ama natin sa langit. And what is our proper response? Thank you, Lord. Kaya ako po talaga tinuturo ko talaga sa aming mga estudyante na isigaw, thank you, Jesus. Everybody say, thank you, Jesus! Huwag po natin kahiya yun. Alam niyo po, naturalesa sa Ama magbigay. Okay? At pag natutuwa ang Ama sa tinanggap ng anak, ay mag-iisip na uli yung Ama kung ano ang susunod na ibibigay. Ganun po dapat ang ating response. Hindi yung nakatanggap ka na, ay bakit? May crack. No, hindi po ganun dapat ang ating response. Because you are held, covered, and cared for. And you belong to His family now. And in Colossians 3:3, your life is now hidden with Christ in God. So sa ating pang-araw-araw po, paalalahanan po natin at kung tayo po ay nababahala o nagugulumihanan,
Ano po ang sasabihin natin? I am in Christ. Bahala si Kristo sa akin. Bahala si Kristo sa akin. At sa aking buong sambahayan. Yun po dapat ang ating laging nasa isip. Since I'm in Christ, okay, my family is in Christ. Kaya, ganito, ganito raw nangyari sa school. May appointment ka eh. O di, pupunta muna ako sa appointment. Bahala na yung anak ko. Ay, Diyos sa anak ko eh. Di ba? Hindi yung kung napaano li anak nyo eh. Ang anak ko eh. Ayan ka na. Hindi po natin pag-aari ang ating mga anak. Tayo ay stewards lang po. When we say we're stewards, guardian lang po tayo. We are not the owner of our children. Okay? And when we say we are Christ, kumbaga, He's in us, you in Christ now, therefore, Christ through you, through me, through us all, can work. So wala po eh, Espiritu ang Panginoon eh. Now we are in dispensation of the Holy Spirit. That's why, ang Diyos kumikilos sa pamamagitan ng tao. And Christ through you now can work. Your life is blessed. What for? To bless others and transform the world. Okay, you are not just saved for something. You are saved for something. Your gifts, your words, and actions matter. And you are part of God's mission. Okay, Ephesians 2, chapter 10 says, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Yay! Kaya naman pala ako ay pinadaan ng Diyos na maging isang battered wife. Na isang asawang iniwanan. Kasi ang dami ko palang matutulungan na mga single mom. Na mga battered wife. Na mga solo parent. Na mga asawa na mga babaeng pinagsawaan ng asawa. Okay po? Kaya nga tatanungin natin lahat. Ako po ganun Paggising ko, Lord, ano pong mission nyo para sa akin ngayong araw na to? So daily, we can ask the Lord, where can Christ work through me today? Saan kaya ngayon ako dadali ng Diyos para trumabaho para sa Kanya? Okay? Kaya po, alalahanin po natin that we are part of something better. As a family, we grow together in love. Para naman po sa ating pagtanaw sa ating mga kapwa, we see others as brothers and sisters. Kaya nga po, kung titinginan natin, at meron po talagang word, that there is a friend who sticks closer than a brother, no other than Christ. Kaya kung iniwanan po tayo ng ating mga kaibigan, huwag kayong malungkot. It's a possibility that iniiwas kayo ng Diyos para hindi kayo mapahamak. Di ba? Ang daming ang daming wolves in sheep's clothing. Ang daming nagpapanggap na mababait. O ang daming nasiraan na kabataan. Ang dami na nag-suicide. Ang dami nang nasira sa pag-aaral dahil sa mga influence ng social media. Yung mga games sa social media, yan? Roblox. O hindi nila alam, ang mga kalaro nila, na akala nila kabataan, ay mga scammer pala. Nagpanggap na kabataan, yung pala, mga magnanakaw. Yan nga, itatouch ko po talaga dito. Maging intentional tayo for being a good parent. Parenting is a mission. Though wala naman pong school for parents.
Parang bigla na lang, kagaya yan, nabuntis, naging magulang. Kaya nga po maganda na ang katuwang natin sa ating pagiging magulang ay ang ating Panginoong Jesus. You know what? Education is transference of life. And when we say education, it is life itself. Bakit natin paharapin ang ating mga anak sa mga bading? Ano ang matututunan ng ating mga anak? And I can also say, nakakambal po na magnanakaw ang sinungaling. That's why we always say, tell the truth, be honest. Ano man yan, kahit ikapahamak mo na. Pero at the end of the day, hindi ka talaga mapapahamak. Kasi nanindigan ka sa tama. And as a student, time to occupy. To occupy pala. Manakop na tayo ngayon. Arise, shine, and what? Arise and occupy. Ang kinina natin ng aking mga classmate ay para kay Kristo, hindi para sa dyablo. Saang larangan pa po tayo ilagay? So, ito yung 7 mountains, otherwise known as the 7 pillars of society. Okay? So, dito po tayo kikilos. Okay? Sabi nga ito yung tipan natin sa Diyos. That we will promise God that we will respond together. Hindi po talaga natin kakayanin mag-isa. Okay? Bakit? Bakit tayo niligtas ng Diyos? Bakit tayo binago ng Diyos? At bakit ngayon tayo pinapadala? Para sa kaluwalhatian niya, para sa ating kapwa, para sa ating bayan, at magpapatuloy ang ating lakbayin. The journey continues. So, we keep growing. And, ano yon? Stay rooted and grow deeper in your foundation, which is no other than Christ. There is no other foundation na nalatag na, na nakatatag na, naibaon na si Kristo. Ano pang pundasyon? Diyan na tayo mag-build. Build upon precepts, build upon lines. Kaya nga mahalaga na ating madisiplina ang ating mga anak. Dahil at the end of the day, haharap tayo kay Kristo. O anong ginawa mo nung nabubuhay ka? Ano ang naging ambag mo sa ating bayan? Kaya nga, hindi naman po talaga mahirap We can start with ourselves. Simulan po natin ang ating sarili. Dahil kung tayo po ay hungkag, kung tayo ay aalog-alog, maingay lang tayo, useless lang din po ito. Kung hindi natin mapapadama ang pag-ibig sa ating kapwa. Okay? Okay? So, ano po ang mga hakbangin na dapat nating gawin? Read our Bible. Taas na po yan. Siguro lahat ngayon, magbigay tayo ng ika po sa ating oras. 2 kalahating oras. Hindi naman po uupo ka ng 2 kalahating oras May ando na yung meditation mo. Pwede naman po, paggising ko, 15 minutes. Hoy, ano yon? Meron pa ang 2 at 15 minutes na sa isang araw. Then we can pray. Talk to God. Talk to God. Then, siguro naman, meron tayong sa subdivision, it's a part of the community. Join a community. Hindi natin kaya. Malay mo, kakailanganin pala ng kung ano yung meron ka. Parang si Ma'am may mga alam siya sa batas. May mga pinagdadaanan tayo. We can consult her. Pwede tayo lumapit kay Ma'am. Kung meron tayong mga usaping legal, andyan po si Ma'am May. Sa mga construction naman, sa mga magpapagawa, nandyan sila Tatay Rod, Tatay Bal, andyan sila Tay Dom. Andyan po sa sales. Andyan po si Tay Joel, si Pastor Joel. And alam niyo po, ang tunay na nakapagbibigay talaga ng kagalakan is when we are serving others. Kaya nga po
Talagang, alam niyo po yung, sino po dito yung nanligaw tapos nakaranas na sinagot? Sa mga ano po, syempre iba naman po yung kultura ng sa labas. Ano po? Pero alam ko po dito, alam niyo po yung ano, yung niligawan ka, tapos may nanligaw sa'yo, tapos yung nanligaw naman sinagot at hindi binasted. Ano yung feeling? Ano po yung feeling? Tapos yung parang may crush ka, gano'n, o meron kang ano. Di ba ang saya? Hello? Yun. Pinansin tayo ng Diyos, di ba? Ang sarap ano? Imagine mo, the love of my life, wala nang iba kundi si Jesus. Kaya nga at the end of the day, we are the bride of Jesus Christ. Hindi tayo nag-iisa. Minsan, physically, we are simply walking, pero laging may plus one. Because we are in Christ. Tandaan nyo, may plus one ka parate. Kaya pag sinasabi, paano mo sasabihin, mahal ka ni Lord, wala kang boyfriend or wala kang brinake ka nga ng girlfriend mo Oops! Mali ka dyan. Solo-solo ako ngayon. I may be alone, but I'm not lonely because I have a plus one. Andyan si Kristo. Christ, I am in Christ. Christ is in me. So, solo-solo ba ako na lumalakad? No. I'm not alone. Kaya nga when we accurately represent the Lord, ang sabi dito sa word niya, greater work shall you do because Christ is in you. Kaya nga sino sa akala mo ba ikaw? Ha? Kaya nga alamin natin kung paano natin ipakilala si Lord. Kaya nga itapon na natin. Sino dito may identity crisis na hindi alam kung sino siya? Wala po dapat talaga, eradicate na yan. Itapon na yan na sinasabing may identity crisis ang mga Pilipino. So ngayon, masasabi natin na Pilipino ako na kay Kristo. Isa ako, Pilipinong in Christ. I am a Filipino in Christ. Kaya nga hindi tayo gaya-gaya. Kung may gagayahin tayo, siguro, kung gaya-gaya man ako, si Kristo gagayahin ko. Okay? We don't need to be a copycat of God. Okay, kumbaga, of the media. Ha? Hindi tayo dapat ma-shape, mahulma ng media. And your mistakes, your failure doesn't even define you. Ang magkamali, ang mag-fail is not the end of all. That is just, kumbaga, pinapadaan ka lang sa tunnel. Or pinadadaan ka lang ng Diyos sa makipot na daan tungo sa buhay na kasiyasiya. Dahil malawak ang daan tungo sa kapahamakan. Okay? Kaya nga, don't be a mass-produced preacher. Kumbaga sa atin na mga, huwag natin ikahon ng Diyos. Iba-iba tayo ng style. Iba-iba tayo ng approach. Okay? Kaya nga, we may be equal in position, pero hindi tayo magkaparehas. Yun ang tatandaan nyo. Okay. Ha? Position natin sa trabaho, teacher 1, teacher 2, teacher 3. Pero hindi pa rin tayo parehas. Meron nga dyan parehas sila ng sweldo. Pero masasabi mo ang pamumuhay magkaiba. Dahil yung isa, masinop, nag-i-invest, nagkaroon siya ng negosyo. Teacher 3 ka din, na nagtutong sugarol,
nagkakasino, o ano, baon sa utang, swipe ng swipe. Nangingitis na So, wag po tayong titingin. Ano po? May nakapag-aral, hindi naman ginamit yung pinag-aralan. O ano, di tambay din. Pero may hindi nakapag-aral, pero maabalidad. Ayan. Nagninegosyo. Pero masasabi ko, ang ating pamilya will what? Not just survive, but we will thrive. Because we are the sons and daughters of the King. Okay po? Alam niyo po, napahalaga na ang pundasyon natin ay si Kristo. At aalalahanin natin na, okay, kumbaga, kung magtatayo po tayo ng bahay, dapat po ang pinakamatibay, ang pinaka-best part ng ating bahay of the house must be the foundation. Kaya nga, ano po ang ipapamana natin sa ating mga salin lahi? Ang ipamana natin at sa ating salin lahi ay si Jesus na siyang pinakamuhon. Kaya nga sa ngayon, magsisimula sa ating sarili na tayo yung angkla ng ating pamilya. Kaya nga natutuwa po talaga ang Diyos para paramihin at palawakin ang banal na binhi para sakupin ang buong mundo. Kaya nga, let it begin with me and you working together. Kaya nga alam niyo po, dito po talagang nagpapasalamat po tayo at napasama tayo. At ang galaw ng siglo Pilipino, wala na tayo rito. Alam natin na ang susunod nating salin lahi, sila ang nag-e-enjoy. Ano po ba yun? Alam niyo po, madalas po, nasasabi, nag-uusap kami ng apo ko. Talaga hindi ko po nagawa na i-train up the child ang aking mga anak. Pero bumabawi po ako ngayon sa aking apo. Kaya po talagang, ayan na. Kasi, kaya nga child formative years, ano po, dear parents, we train up the child in the formative years. Hindi yung kung kailan teenager niya, kung kailan adult na, eto ngayon ang ating gobyerno na moral recovery program, transformation program. Hindi po. Ang formation po ng mga mamayan ng Diyos ay sa bata. Kaya po mahalaga na isaulo natin, mga magulang lalo na, to train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart. Saan man po dalhin yan. Kaya nga po masasabi natin, yung ating pong mga ubing-ubing dito na nag-aral, nilabas sila, hindi sila kumbaga, they were not na-pollute, kasi yun Hindi sila, ano ba yung Tagalog sa pollution? Narumihan ng mundo. Kasi naiukit sa kanilang utak, sa kanilang isip at puso ng mga magulang. Nagtulong-tulong ang family, ang church, and school. 3 lang yan sa muog ng gobyerno. Kaya mahalaga po ang pamilya, ang simbahan, at ang paaralan na nagkakaisa yan. We are united in front. We have the united front para sa batang ito. Bawal ang cellphone sa school. Pagdating sa bahay, pwede. No. Bawal ang school. Bawal ang cellphone. Kaya po talaga, bata pa lang sila, na-train na natin. Okay po? Dahil hindi po tayo lumilikha. Kumbaga, sabi nga po, at saka lalampas pa sa siglo na to. Tutunay na mailalatag ang divine civilization sa pamamagitan. Sabi nga how do you change a civilization? Ano pong ginawa ng Diyos sa panahon ni Noah? Sa kasamaan ng tao, sa corruption ng tao,
Anong ginawa? Anong pinadala ng Diyos? Pinagtatanawan si Noah nung tinatag niya. Yung ginawa niya, binild niya yung arko. Pero hindi nagbibiro ang Diyos. Ang ating pamilya, ang ating simbahan, ang edukasyon ng ating mga anak ay mistulang mga arko yan. Maraming susuling sa atin. Maraming lalapit sa atin. Kaya kung tayo matatag na tayo ay nakabaon, kumbaga kasama tayo. Di ba? We are crucified with Christ. Kaya we are also buried and resurrected with Christ. Kaya nga po, ang masasabi natin, ang ginawa ng Diyos nung panahon ni Noah, sa kasamaan ng tao, walang pinili ang Diyos. Ni baby, walang tinira. Alam niyo po nangyari? Inuman na, they are given into marriage, reveling, pagsasaya ng walang maliw. Inuman dito, party doon, party dyan. Anong ginawa ng Diyos? Pinagtawanan pa nila yung pati mga hayop po, napasunod nila. Oh, pababahain ko na Noah. Papasukin mo na ang hayop at pumasok na kayong pamilya mo. Let us make and build an altar of praise. An altar of prayer. Dahil ano po ba talaga sandata natin? Ano? I-reveal na natin. Pagsamba. Ang pagsamba ang ating tunay na armas. Dahil dyan bumababa ang presensya ng Diyos. Okay? So, ayan na, pinapasok na ni Noah. Ano po ang sabi ng mga tao? Pinagtatawanan nila si Noah. 120 years binild ni Noah ang arko at pagdating na nung simula na ng ulan. Ayan na. Asa na ngayon ang mga tao? Noah! 40 days, 40 nights, walang humpay na ulan. Bumaha. Nangalunod lahat. Imagine nyo kung malulunod tayong lahat dito. Mabuti pa yung mga hayop na buhay. Kaya, ang dami pong nangangailangan ng rescue. Kaya nga, we are flourishing and thriving sa ating henerasyon. Tandaan po natin, binabasbasan, isiniingatan at pinagpapala tayo dahil para saan? Tayo ay mahal ng Diyos at para sa ating susunod na salinlahi. Kaya pag may nabubuntis, bawal magpa-abort. Nagmamadali ang Diyos para paramihin ang mga banal na tao ng Diyos. Okay? So, sabi nga, may nagsabi ang paninindigan ay hindi uso-uso ha. Hindi to uso-uso. Kaya nga tayo rin naman may kasalanan kung bakit may mga bagay na nade-delay sa ating buhay. Kasi sinasabi na ni Lord, hakbang ka na. Hakbang ka na. Nung panahon nila Joshua, nung tinawid nila yung Jordan River, hindi nagdalawang isip si Joshua. Kahit mataas ang ilog, nung nagsimula na silang humagbang para tawarin ang Jordan River, doon na rin nagsimulang bumaba ang tubig. Yun po yun. Kaya wag po tayong matakot, mga kapatid. Magsisimula ako magnegosyo pagka medyo malaki-laki na yung naipon kong puhunan. Hindi po ganun ang Diyos. Nung sinabi ni Moses, hindi po ako eloquent speaker. Magsasalita ka ba? Hindi. Ano yung nasa kamay nyo? Ano ang pwede mong pagsimulan ng negosyo? Marunong ka ng English? Mag-tutor ka ng English. Magaling ka sa math, mag-tutor ka ng math. Yun po ang sinasabi ng Diyos. Okay? Kaya nga, there's the call to arise from wandering identity to occupied identity.
Your identity must be occupied. Dapat nga nangangati na yung palad natin, nangangati na yung paa natin. Lord, ano yung gusto mo ipagawa sa akin? Lord, saan mo ako gusto papuntahin? Okay? At eto po, let us keep ourselves well-dressed. Tatandaan niyo po si Mami Ana noon, kahit matutulog yan, naka-make up. Para pagising niya, woo! Okay, nandito ako ngayon sa Tagaytay. Mamaya, nandito na ako sa San Jose. Ganun po yun. We keep well-dressed because, okay, pero hindi yung nagpapaagaw pansin po tayo, ano? Sa ating opposite gender. Okay? And let us be anchored in Christ as His witnesses. Dapat po, kung magiging matapang man din tayo, hindi po tayo matapang makipag-away. Kailangan po, ang tapang natin ay pakilala sa buong mundo kung sino si Kristo sa atin at kung ano ang kanyang ginawa sa ating buhay. Okay? Okay? We can keep on witnessing to society for Christ by prophetic witnessing. From survival mode to revival mode. Okay po? Church must rise to Christ's identity. Let us move from echoing to embodying the life and truth and the way. Ganun po, no? Sabi nga, ayun din, parehas din po yung Deuteronomy 11:24 na isa pang verse na sinait ko po kanina. Every place you set foot will be yours. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the Euphrates River to the Western Sea. Ang occupation po means engagement. It could be a work, it could be a job. Pero it's more on occupying till I come. Hindi po yung tumatakas tayo sa kung ano yung nilatag na responsibilidad ng ating Panginoon. Okay po? So, let us, what are the sa 7 pillars, okay? So, let us influence government. Okay? So, kung tayo po, just being a law-abiding citizen. Or we can suggest, kung may kaibigan po tayo mga barangay captain, pwede tayo mag-suggest kay kagawad or kay kapitana, mag-enact po kaya tayo ng barangay ordinance na ganito. And we can suggest. Okay? Okay. Yung faith po, mahalaga na magsimula sa atin, na ang ating pamilya ay maidala natin sa ating Panginoon. So, we are family of families. Tatandaan po natin, ang isang pamilya dito, hindi lang isa. Dahil si panganay nakapag-asawa ng taga Cebu, yung isa si panganay nakapag-asawa ng taga Karanglan, yung isa taga Pabalan. Ano po, ganun po yun. May affinities po tayo. Kaya mahalaga po na fa-father natin sila. Si Balae, si Manugang, okay, si Apo, we father them, okay? So, for discipleship, okay, let's study the Bible together. What else? Hindi ito yung pagiging religyoso, ano po? But let us be known as a full gospel-believing church. Tayo po ay hindi po church na tinutukoy itong sa 4 na sulok ng ating simbahan, kundi ang lakad natin. Na tayo, bilang templo ng banal na spirito, tayo po yung tinutukoy na church dito. Okay? That our family, hindi naman po yung excuse. Napuputulin na natin yung relasyon natin. It's no excuse to cut ties with our family. Ano po? Okay. Na ang family po kasi ay basic unit of society, na kung tayo sa ating sarili mababago, ang ating pamilya mababago, ang buong komunidad ay mababago. Kaya nga, kaya nga yung naging team po natin last time is Kingdom Learners are Kingdom Builders. Truly, the kingdom of God is at hand. Kaya nga, maging alerto rin po tayo that there will be a transformation in education. Kaya nga
It has to be an education with the scripture. Dahil ang edukasyon na walang pundasyon sa salita ng Diyos is a potential danger to society. Kaya nga education without God is chaos. Kaya ang value formation, gagamitin po natin sa formative years ng ating mga ubing. Okay? So sa media po, dapat nga yung media natin kasi wala nang sensor, ano? Wala nang filter. Kaya masasabi natin, ang tunay na child abuse is when we parents allow our children use and watch districtly. Dapat intentional na inaagaw na natin sa mga anak natin. Hindi niya ikamamatay yung pag-iyak pag kinuha yung cellphone na yan. Mga parents, yan na po talaga. Sukdulan. Kahit wala. Bakit? May negosyo ba yung anak nyo? May tatawagan ba siya? Ha? Alam niyo po, yung ating mga kabataan dito, 18 years old, bago sila nagka-cellphone. Kaya hindi sila nalason. Wala nag-suicide. No? Walang nabuli. Alam niyo po yung sa Roblox, alam niyo, para mabilong sa community, kung ano yung pagagawa ng leader, gagawin mo. Sinabi maghubad ka, naghubad ka, o pinicturan ka, ngayon kahiyan mo na. Diyan maraming bata. Kaya ingat tayo mga magulang. Dapat sabihin nyo sa mga anak nyo, madumi ang cellphone. Ayaw nyong marumihan ng anak nyo? Ayaw nyong pahawakin ng aak? Nadidiri kayo sa marumi? Pero yung cellphone, anong ginagawa nyo? Pinapahawak nyo sa anak nyo. Andyan na lahat. You know what? That's advocacy yan. Na hindi dapat makita ng mga bata ang violence. Hindi dapat makakita ang mga bata ng kalaswaan. May isang ano yan? Kung makikita niyo po, tingnan niyo po yung Hello Joey. Pinakita po yan sa amin nung way back Educators Convention in Baguio. Makikita po dito na isang bata akala safe, nakaupo lang, hawak ang cellphone. Pero hindi nila alam, ang dami na, ang layo na ng bata. Nalason na yung isip ng bata. Kaya pansinin nyo kung ano attitude ng mga anak nyo. Ano tinuturo? Kung may kakadirihan po tayo, madiri tayo sa cellphone na ipahawak natin sa ating mga anak. Walang business sa mga anak natin para mag-cellphone. Yes? Because there is media. Kumbaga, actually, magulang talaga nagpapasok niyan eh. Magulang, gateway. Okay? Why? Naabuso na yung mga anak natin. Okay? Enemy entered the home due to parents giving gadgets to children. Magulang din na may kasalanan. Kaya nga, magulang, pagsisihan natin to. May time pa tayong bumawi para maagaw natin ang ating mga anak sa kampon ng kasamaan. Kasi nga, di ba, nagkaroon ng giyera. Babalik po tayo sa giyera kung bakit naparito. Dati kasi, si Lucifer, siya cherubim siya eh. Isa po siyang anghel. Nasa ministry siya ng music. Pero, nung sabi niya, ang galing-galing ni Lord, sabi niya, inangkin niya yung kalwalhatian ng Diyos. So, nagkaroon ng war. May mga sumama kay Lucifer. And there was a war in heaven. Ano bang scripture yun? Ay, nasa ano ko po. Okay na lang. Anyway, pagkatapos po ng gera, nawalan sila ng lugar. So 1/3 of the angels, mga lipores ni Lucifer, na tinalo nila Michael, as in grabing gera. To the extent na wala ng bahay
Sila Lucifer. Kaya ano? Saan sila pumunta? Sa earth. At yan po, sila nga po yun. Sila po yung naghahasik ng kasamaan dito sa mundo. 1/3 lang. Kaya kasi kami natalo kasi parehas kami ng sandata doon sa taas eh. Parehas kami. Pero dito, tao yung mga yan, oh, tao. Kaya natin sila. Ang di nila alam, yung palang ordinaryong tao na yan, ay nadyusan. Whew! People of God, bayan ng Diyos, rejoice. The last enemy nga is death eh. That's why it is written, there is a generation who will not taste death. Totoo na. Totoo po yun. Maaring wala na po tayo rito. Pero sa pagbabalik ni Kristo, sila na mismo ang mga susunod nating salinlahi. Kasi, disiplinado sila. Kakainin lang nila kung ano yung nararapat para sa ikabubuti ng templo. Hindi nila abusuin ang katawan. Hindi magpupuyat, no? Kakain ng tama. Alam niyo po ba yung kulang sa tulog, kulang sa kain? Ano nangyayari? Nasisiraan. Nag-hallucinate. Yung mga nagda-drugs, ano nangyayari? Yung mga lasenggo, ano nangyayari? Kaya nga maging mabuting katiwala talaga tayo ng Diyos. So sa ating pamilya po, mahalaga po na ang ating dining table is the assembly place for prayer and fellowship, not just enjoying meals. So para sa atin po, let us build the altar of praise. Lalo na sa mga tatay. Tatay, simulan na natin. And I really appreciate ang aming anak, ang aming inaanak na si EJ. Palakpakan natin si Lord sa kay Errol James Pineda na nag-rise up. Truly, you have risen up and occupied. Anak, maging sa kung meron kong kasama ka dun sa yung asosasyon ng mga tricycle. Ha? Yayain mo sila rito. Hahanapin nila kung ano yung meron ka. Dahil nananagumpay ka. Sa arts and science, sa business, okay, tandaan po natin, entrepreneurs who fear God must make a difference. Dahil tatandaan nyo, gospel money yan. Okay? Ano yan? God's economy must be established. Tandaan nyo, huwag kayong matakot na yumaman. Burahin na natin na baka pag magkapera ako, mapasama ako. No, it is the love of money that is the root of all evil, not money. Tuli sa money. Ang pera na yan, pwedeng makabili tayo ng tao, ng ordinaryong tao, na maging extraordinaryong tao. Isang natural na tao, supernatural siya pagdating ng araw. Si Charlie, ordinaryo, natural kung titingnan mo. Pero anong ginagawa niya ngayon? Supernatural, extraordinary. You shall do exploits because greater is He that is in you than He that is in the world. So, ang bahay natin talaga ay kailangan maging isang tahanan kung saan masaya ang ating mga anak na uuwian tayo. Hindi yung ang dumi-dumi mo, ang dungis-dungis mo. Parang gano'n, no? Naglaro nga yung bata, nag-enjoy nga sa school eh. So, maganda po na open ang komunikasyon natin sa ating mga anak. Okay? O anak, kumusta yung pag-aaral mo? O kumusta yung negosyo mo? Okay? Kumusta yung yung ginawa mong art kanina? Kasi, mahalaga po na kinukumusta natin ang ating mga anak, na malaman nila na ating silang pinapanalangin. At laging hangad natin na sila ay maging katulad natin na naglilingkod sa Diyos at sa ubanas at ang ubasan ng Diyos ay lumawak. Okay? Maging tao po tayo na, kumbaga, like
Okay, be people whom children can or may confide na ang mga anak natin ay wala itatago sa atin. Dear parents, okay? Mag-invest tayo sa ating mga anak ng hindi lang pera. Oo, ito na yung baon mo. Ayan. Magano naman, anak, ihahatid kita sa school. Mamaya ako susundo sa'yo, ha? Anak, mahirap ba yung assignment mo yan? Andito ako ngayon, tutulungan kita. Alam niyo po, nakakaano yun sa puso ng mga bata. Okay, let our home be a place where we are relaxed. Okay? Sabi nga truly it will be a home that, okay, your heart on to rest. We can place or hang parang ganun yun na talagang we are ourselves in the house. Na hindi tayo paglilihiman ng ating mga anak. Okay po ba, mga mahal na magulang? Okay. Tsaka sikapin natin na talagang, ayan, salo-salo tayong kakain, kahit minsan lang, o 2 beses isang linggo. Kaya yan ang mga, na malalayo na yung mga anak. Magkaroon tayo ng ganong tradisyon, okay? Tapos, okay, talagang malaga na namumuhunan tayo ng panahon, ng pera, oras, at ang mga talento na yan. Sa larangan naman po, this is the 7th pillar or the mountains of society. So, government, faith, family, education, media, business, and arts. When we say arts, hindi lang po yung arts o sining na sinasabi. Andyan din nakapaloob ang fashion, painting, theatrics, drama, film. Pwede po tayong maging creative. Kasi co-creator tayo ni Lord, di ba? The Creator is in you. We are His creation. So we can be creative enough to influence society by like a street dance o yung mga drama for good. So, ito po yung kung saan siguro darating ang time, mapasok natin itong mga larangan na to. In the Kairos, ang kinina natin, maging kagawad na tayo, maging kapitan na tayo, maging presidente na tayo. And I see, may mga senador dito balang araw. And I see, may mga congressman, may mga mayor, may governor, vice governor. Sinasabi ko na vice president, vice mayor, kagawad, councilors, lahat na yan. Uupuan na yan ng mga may takot sa Diyos, ng mga nagmamahal sa Diyos. Kaya, eto rin, sa mga mag-asawa, let us make sure that the marriage bed is pure, where there is communing, there's talking, intimacy for planning, strategizing, agreeing with one another. Kasi po, pag ang mag-asawa ay hindi nagkakasalubong ng mga ideya, lagi nagkokontrahan, apektado po ang ating mga anak. Kung maaari po, mag-boxing na lang tayo siguro sa mata or pero hindi po dapat tayo nakikitaan ng ganyan. Ako po, I can speak for myself dahil nangyari po sa akin yan. Kaya dumating ang time, hindi na po namin nahawakan ng aming mga anak. Sa mga kaibigan na sila, nagsasabi ng kanilang mga problema. Okay? Kaya nga ang adhikain natin, ang tanaw natin, at ang payo ng mga ama, lalo na para sa mga anak, ay bukas. It will be a place of communion. That's why let us all get back to intimacy with God, unlike the AI. Huwag po natin talaga hayaan na ang AI na ang mag-lead sa atin. And let us not be defined by the social media. Okay? Though, ang social media, ang virtual or online technology is magagamit naman din natin in the positive way for the advancement of the kingdom. Kaya nga, basic din po, nabalitaan niyo po yung mga batang nasagasaan. Ano po? Nabalita po yung 3 bata, di ba? Nasagasaan. Kasi po, hindi naturuan kung paano tumawid. May kilala po ako, para lang tumawid sa Kabanatuan, sumasakay ng tricycle. So, balik tanaw po tayo. Alam niyo po, nung araw, ang grade 7, pwede nang maging teacher.
Pero dito, mga master, doctorate na. Hirap pang maka-influence. So, basic po, no? Para po tumawid, ayan, merong kalsada, may linya-linya to, ano? Hinto muna. Lumingon sa kaliwa dahil may paparating na unang bubunggo na look to the left. Di ba kinakanta pa natin yan? How to cross the street? Look to the left. Then, yan yung mabilis na magtatama sa iyo eh. Kaya unang titingnan kung may paparating galing kaliwa. Mga anak, makinig! At ano pa? Saka lumingon sa kanan kasi malalaman mo may parating. Kung may parating, clear. Clear! Then that's the way. March on. Proceed. Ano yon? Sabi nga, wag tayong, shunga. Shunga. Okay. So, teach children how to cross the streets. Okay? At, ibalik talaga natin ang good manners and right conduct. Kaya nga, dapat ang education natin, it has to be a revolutionary education. Ha? And, the principle of the word became flesh has to dwell among us, must not be removed. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. So, ikarangal natin ang ating pagiging Pilipino na kinaroroonan ng Diyos. We are Filipinos in Christ. At, kilala niyo po si Alex Ayala. Alam niyo po, kaya siya nakarating sa Wimbledon. Kaya siya nakarating sa kanyang kinaroroonan ng tugatog niya. Dahil siya ay na-train na disiplina. Kaya sabi nga, kapag tumubo ang isang bagay, kapag tumubo ang disiplina, anything na tumubo, habit, interest, kapag ito ay tumubo na, okay, hindi na ito hihinto. Kaya tayo ay manalangin. Ito'y tuloy-tuloy, pupunuin na ang buong daigdig. So, let's occupy everything. Occupy the 7 mountains to give glory to God. Thank you, Lord. Maraming salamat sa araw na to na kami ay pinagkalooban nyo ng pagkain. Na tunay na kami nga ay isa ng bagong nilalang na kay Kristo. Salamat, Ama, sa araw-araw naming paggising. Tunay na malalaman namin kung sino kami, that there is no more identity. Walang kalituhan. That our identity is Christ. Maraming salamat. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen.